Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. Okay, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntunan, Huli Ka, News TV. Dito lamang sa aking live streaming at Facebook Live. Martes hanggang Biyernes po, alas 4 hanggang 5 ng hapon. At pagsapit ho ng Sabado, programa ko sa radyo, Huli Ka, ni Jojo Sibial sa DWBR 1242. Okay, nais ko lamang i-share sa inyo itong video. At salamat po kay Senadora Risa Hontiveros, siya po ang may-ari ng video ito, through courtesy of the Senate of the Philippines. Nais ko lamang i-share sa inyo ito dahil ako po natouch po dito sa mensahe, sa privilege speech po ni Senadora Risa Hontiveros na kung saan po maraming mga kabataan, minor de edad, 12 years old hanggang sa 17 years old, 16 years old, 13 years old, 14 years old na nanawagan po sa ating gobyerno, lalo na po sa ating mga senador, na sila daw po iligtas doon po sa sinasabi nilang paniniwala sa isang grupo ng kulto dyan sa probinsya ng Mindanao, o sa bayan ng sa Mindanao. Panoorin po natin at ating pong pag-usapan ito, talakayin. Kawawa po ang ating mga kabataan na biktima po ng maagang pag-aasawa, biktima po ng panggahasa at iba pa. Masilan masyado ito, pero panoorin po natin. At ulitin ko po, maraming salamat po Senadora Risa Hontiveros sa video ito. Ganon din po sa Senate of the Philippines. Courtesy po itong video nito. Thank you so much. Okay, tuloy po natin. I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I'm afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo. Okay, putulin ko lamang ho ito. Putulin ko lamang ho. Sandali. Ito, sandali lamang. Okay. Nice ko lamang pong i-share sa inyo dahil nga mayroon po akong mga nabasa na naman at naiparating po sa akin, sa akin pong kaalaman na mayroon na naman pong mga ibahong marami pa rin po palang mga barangay na hindi pa rin tumalima dito po sa kautusan po ng Commission on Election. Siguro po tayo manawagan po kay Commissioner o kay Chairman Attorney George Garcia na paigtingin niya po ang kanya pong monitoring. Marami pong ay may mga ilang barangay pa rin at kasama na rin po dito ang mga sangguniang kabataan na tumatakbo sa darating na October 30, 2023 itong barangay at sangguniang kabataan election na hindi pa rin nagtanggal ng kanilang mga tarpulin. Katulad riyan sa barangay Luma, Digato ng Marilao, Bulacan, na napakarami pong tarpulin, pati po ginawa nila nakasabit po sa tricycle, nakasabit po sa ginawa payong, na bawal Kaya nagtaka ako, ano po bang ginagawa ng COMELEC o Commission on Election po ng bayan ng Marilao, Bulacan? Mga ma'am at sir, wag naman kayong patulog-tulog sa pansitan. Galaw-galaw naman po pag may time, baka kayo may stroke dyan.
eh, para bang nakakairita na hong pakinggan at panoorin, basahin, no? Na mayroon po mga lumalabag sa batas tapos ang tindi po ng inyong panawagan, no? Lalo na po sa mga sinasabi po ni Chairman Attorney George Garcia, nakasuhan, i-disqualified, tapos ngayon ho, mayroon naman hong sinasabi na hanggang September 15, di ba? Diyos ko po, Panginoon ko, pagka ho kayo ay nagbigay ho ng kautusan, isang salita lamang ho at yun na po. Huwag na hong bigla ho kayong magkaroon ng extension. Ano po ba yan? Commission on Election? O, manawagan ho tayo. Hindi ba talaga ninyo kaya? O, akala ko ba mayroon kayong partnership with the Philippine National Police? No? May partnership kayo sa DILG? No? Sino pa ba? O, sa mga militar. So, sa bagay, ang militar, hayaan muna natin dahil sila po nasa mga, hindi po talaga sila prone o pang frontliners. No? Paikutin po ninyo. No? Dahil para hong binabastos na ho kayo eh. Oh, ang ganda ng mga sinasabi, issue ganito. Oh, bawal, marami hong sinasabing bawal o anuman. Pero tuloy pa rin ho. Oh. Kaya ewan ko kung ano ba ang dapat gawin ho. At ginamit po ng isa pong non-government organization, kasama na rin po diyan ho sa barangay Luma de Gato ng Marilao, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo. Yung mga barangay official ho diyan, kapitana, barangay kagawad, na naglilibot ho para ho sa mga ribbon cutting, sa mga oath-taking. Yun yung mga time ho na talaga hong napakarami pong activities. Bakit? Yan po ang estilo ho ng mga grupo, mga samahan na sila ho i-timing ho nila pagka panahon ng eleksyon para ho sila makahingi o makalapit ho. Yan ang estilo ho ng mga samahan. Mga homeowners association, mga grupo ho, iba't ibang mga grupo, non-government organization, magkaroon sila ng programa, doon ho nila idadaan sa programa, tapos bigla hong mamimigay si tumatakbong kapitan, tumatakbong kagawad, or yung nakaupo na kapitan, natatakbo muli, o si kapitan na, di ba? O si barangay kagawad. May video hong isinend ho at napanood ho natin sa balita po sa GMA7. Kaya sobra ibang klase ho. Barangay Luma de Gato, Marilao, Bulacan. Comelec ho, ng bayan ng Marilao, Bulacan. Huwag ho kayong patulog-tulog sa pansitan. Pag may time ho kayo, paminsan-minsan kung may time kayo, labas-labas naman ho. Huwag masyado ho nakatago kayo sa loob ng inyong opisina na naka-aircon. Maglibot ho kayo. Tingnan ho ninyo kung mayroon bang mga tarpaulin pang nakasabit po. Para sa ilang mga kandidatong mga gonggong na hindi pa rin ho nakaintindi na bawal nga ho eh. Parang mga kengkoy koloko itong mga to, di ba? Magandang hapon po kay John Dumigil ha. Magandang hapon, John Dumigil watching. Abu Jamila Bruzula is watching. Abu Jamila Bruzula is watching. Thank you. Shout out ito ha. At siyempre po si John Dumigil, kasamahan ko po yan. At yan po, tistigong buhay yan si kasamang John Dumigil. Pumunta po kami sa isa pong Comelec local. Pang iparating po sa kanila ang mga nakikita ho naming mga reports, mga ipinadala sa aming pictures, videos na mayroon pong mga tarpaulin pa rin ho. Napakalapit lang ho nito eh. Nasa tungki lamang ho, ng nguso ho, ng Comelec ho, ng National Headquarters ho, dyan sa Intramuros. Mabuti sana kung nasa Mindanao ho ito eh. Mabuti sana kung nasa Visayas ito eh. Mabuti sana kung nandun ito sa Mountain Province ho eh. Diyan lamang ho sa Bulacan, likod lamang ho ng Caloocan ho ito eh. Boundary lamang ho ito ng North Caloocan. Ito pong Barangay Luma de Gato, Marilao, Bulacan, ganun din ho sa Valenzuela City. Napakalapit lang ho nito. Ang laki ho ng budget ho ng Commission on Election. Napakarami hong hiningin budget. Pati nga Pangulo ng Bansa na ho natin, Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagbigay ho ng budget sa kanila. Ang laki ho ng budget ho nito. Pero wala silang budget ho para maglibot. Para tignan ho nila kung totoo ba talagang mayroong, biruin ho ninyo ipinarating. Nagpagod lang ho kami. Ang taong bayan ho, nagpagod lamang ho eh. Chairman Attorney George Garcia, sir. Kumusta po? Magandang hapon po sa inyo. Wag ho kayo puro daldal lamang ho eh.
Maglibot ho kayo, sir. Ha? Mag-hire ho kayo ng mga extra ho tao ho riyan para maglibot ho. Huwag ho ninyong iasa sa tao. Yung mga tao na wala na hong gana magsumbong. Napakarami ho. Hindi lamang ho sa hanay ng media, radyo, dyaryo, telebisyon, nagsumbong ho sila. Pati ho sa mga pinopost na ho sa social media. Nakikita na ho kung ano po ba talaga. Mga videos, pictures, di ba? Tapos sinasabi ho nila, marami hong mga sinampang kaso na, no? Reklamo. Pero kahit isa, wala pa ho tayong nakita na mayroon pong na disqualified. Di ba? Na kandidato. Wala ho eh. Ano bang nangyari? Palaki na palaki ang budget, no? Palaki na palaki ang budget ng Commission on Election. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, sabi ho nila the most corrupt president ay yung Dilawan, yung Aquino administration. Nung tinignan ko yung datos mas maliit pa ang budget ni Pangulong Pinoy kaysa budget ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos. Ang laki ng budget nitong dalawa na ito. Commission on Election, ang laki ng budget niyan. Tapos makita natin napakaraming reklamo ng mga tao, mga pictures na pinadala. Di ba ho? Sabi ho dito ni kasamang June Dumigil, magandang hapon boss. Gandun din ho sa iyo, kasamang June Dumigil, magandang hapon. At nasa linya na po natin si kasamang July Pudok, papasukin muna natin ito bago ho tayo magtuloy-tuloy tumalakay sa problema po dyan sa Mindanao. Isang kulto tinatawag ho nilang kulto. Samahan o relihiyon ba ito? Na marami pong mga minor de edad. Na walang kalayaan. Minor de edad pa lamang ay pinag-aasawa na pinagparis-paris na sa murang kabataan sa halip na mag-aral. Abay 6 na ang pinag-aaralan. 'Di ba? Ayan panoorin natin mamaya yung comment ni yung pong mensahe po, privilege speech ni Senadora Risa Hontiveros i-share ko po sa inyo. Ito papasukin muna natin yung balita ni kasamang July Pudok. Kasamang July Pudok. Yes, Joe. Dalawang kabataan ang nasa korte ng Manila Police District na kung saan ito yung mga miyembro ng Riding in Tandem, no? Sa edad 17-18 nang ito ay maispatan ng mga nagpapatrol na MPD yan sa may lungsod ng Maynila at Parting Ermita. Ito ay may nakasukit na pareho silang dalawa na may sukit na 5. Kung saan ay siguro baka meron silang target o hinahunting, hindi nila alam na meron palang mga patrollers ng Manila Police District ang siyang umiikot at nakasita sa kanila. Pero hindi naman mga pumalag sa talagang dinampot ko dahil nakita sa mga bewang nila na nakapukol yung mga nasabing mga baril. Dahil nga sa iklit ngayon ng Commission on Election, kasi tinatawag na Comelec na ay ang lakas ng loob na itong mga dalawang ito na isang miyembro ng Riding in Tandem. Kaya sila ay hinuli at dinala na nga sa kasapan ng Manila Police District Headquarters upang siya sa ating bakit sila nagdadala ng baril. Alam naman nila meron ngayong Comelec na ito kakasuna sa illegal position of RR na wala pong mga bawang mga lisensya na maipakita sa nasabing mga PNP, MPD, Police Station Headquarters ng lungsod ng Maynila. Para sa huli ka program, July Pudok, nag-uunang. Okay, salamat ng marami kasamang July Pudok. At ito nga, ituloy ho natin pati ho itong mga pagdadala ho ng armas, ng baril binalita ho ni kasamang July Pudok dalawang kalalakihan dyan sa Manila, lungsod ng Maynila. Huli ngayon sa Manila Police District. Congratulations kay Police Brigadier General Andre Dizon, sir. Magandang hapon po sa inyo. Congratulations, sir, at napakagaling po ng inyo po mga tauhang pulis. Diyan naman sa Campo Crame, kanina napanood ko naman, Alvin Umandam Taata, watching Alvin Umandam Taata, busing watching. Salamat po, shout out kanina po napanood ko sa isang balita, na mayroon naman isang sasakyan, kotse pumasok sa Campo Crame. Campo Crame pa talaga. Pumasok At ang sabi nga rito, dating ayon sa initial na information, ay dati raw itong pulis. May mga dala na napakaraming armas, napakaraming baril, shotgun po at iba pa.
o di kalibring baril, no? Nakakatawa ang isipin dahil nga Kampo Krami mismo. Tapos sinagot-sagot pa niya yung mga pulis ho na nandoon naka-duty. Ibang klase na po pala ngayon ang mga ilang mga retiradong pulis, no? Retirado ba ito o dating pulis? Ha? Ayon po sa ating pong nakuhang information, no? Initial information. Biruin mo Kampo Krami, meron ho tayong gun ban. Ibang klase talaga. Mabuhay ho! Unit team, magandang hapon po. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Sabi po ni Kabayan Nelson Vinabinti Kabati. Sabi niya, magandang hapon Kabayan. Si Kabayan Nelson Vinabinti Kabati. Ito ho yung bagong mukha, bagong Pilipinas. Kabayan, kumusta ang presyo ng bigas ho dyan sa probinsya? 20 pesos na ba ang bawat kilo? Kabayan Nelson? Magandang hapon po sa inyo. Okay. Kabayan, magandang hapon. 2 beses po siyang bumati sa akin. Salamat po Nelson Vinabinti Kabati. Ayon po kay paring Ed Pacunio, si Kabayan Nelson at nasa probinsya ng Bohol, no? Maayong hapon ha, mga taga Bohol ha, maayong hapon sa inyong tanan, mga taga Bohol ha, maayong hapon sa inyo karon. At enjoy po, sana magandang panahon ninyo katulad dito sa amin, no? Maayong hapon sa inyong tanan ha. At Kabayan, magkano ba ang presyo ng bigas o diyan? Dahil alam kong bagong Pilipinas, bagong mukha ka. Ikay unit team. Magalit si Kabayan ito. Sabi ni Kabayan, mabira ka Kabayan. Hindi naman tayo uto-uto Kabayan. Sabi ni Kabayan Nelson. Kabayan, kumusta po sa inyo pong pamilya dyan sa probinsya po ng Bohol? Okay, balik ko tayo dito. Nakita ho ninyo, mga tumatakbong kabataan, sangguniang kabataan. Mga ilang nakaupo sa pwesto, mga tumatakbo. Kaya natawa ako eh. Ganun na ba kalamya ang batas natin? Tapos pagka tayo nagsalita, sasabihin, pahuli natin, disqualified natin, kung sino man. Nagsumbong nga kami, wala man lamang kami narinig na disqualified yung kandidato na isinumbong namin. 40 daw Kabayan. Okay, Kabayan, at least Kabayan, yung 40, 1 kilo, malapit na Kabayan mag-20 ang bawat kilo. Okay, Kabayan, pakihintay na lang kamo, bagong mukha, bagong Pilipinas, ha? Kabayan, pakibantay na lang ho. Dahil talaga hong hinuhuli na Kabayan ang lahat ng mga hoarder ng bigas, no? Yung mga nagtatago ng bigas, yung mga sabwatan sa bigas ayaw ilabas, no? Dito ho sa Metro Manila, maging sa karating probinsya ng Bulacan, no? Hinuli na Kabayan at ngayon ipinadala na ho yung mga sako-sakong bigas sa Department of Social Welfare and Development. Baka tayo maambunan Kabayan, ano? Maghintay lamang ho tayo Kabayan. Ako po, talagang ang swerte ho natin kapag dumating ang pagkakataon na libre na ho ang bigas. Huwag na ho tayong umasa sa 20 pesos ang bawat kilo, kundi libre na ho ipamigay ho ng Marcos administration. Okay, enjoy Kabayan sa inyo pong pagbabakasyon dyan kasama ang pamilya mo dyan ho sa probinsya ng Bohol. Maayong hapon uli sa inyong tanan. Denver Gobilio Notify. Salamat sa inyong pong pag-share. Thank you po. Minsan po, sabi ko nga, wag na ho ninyong i-share. Salamat po sa mga nag-share po ng aking programa. Thank you. Balikan natin ito pong ilang mga barangay. Di ba? Sabi ko nga, last time may napanood ako, isang kapitan, barangay kapitan, pumunta ho yung isang nanay para magpaperma ho ng kanya pong Certificate of Indigency. Paulit-ulit man itong sinasabi ko, nais ko lamang paulit-ulit o ulit-ulitin kong sasabihin para po matatandaan ninyo na pumili kayo ng tama para po sa inyong kandidato. Bakit? Isang kapitan nagpapirma ng Certificate of Indigency. Pinunit at itinapon pa. Sabi nga sa mga Bisaya, kinumos-kumos, no? Tinapon pa. Ganun ho ang nangyari, di ba? Pangalawa, isang barangay naman ho, dito sa barangay Barangka Ibaba, isang matanda, isang PWD, isang senior citizen, babae, babae senior citizen, PWD pa, humingi ng Certificate of Indigency, hindi binigyan. Dahil sabi ng barangay official, kasama na si barangay kapitan, na kengkoy-kulukoy na kapitan, paano kung hindi kengkoy-kulukoy?
Certificate of Indigency, pinagdamot pa. O, ganun kakengkoy kulukoy ang kapitan ho dyan sa barangay, kaibaba. Di ba? Hihingi ka lamang ng barangay Certificate of Indigency sa inyong barangay kapitan, hindi ho nagbigay. Dahil siya daw ho'y blacklisted. O, kita mo yan. Karapatan, pribilehiyo ng tao sa bansang Pilipinas para ho makahingi ng Certificate of Indigency. Hindi ho binigyan ni kapitan. Bakit, kapitan? Ano ba yan? Kapitan. Kapitan pala, sorry. Sabi po ni Nelson Binabinti Gabati, ang aking kababayan, nasa Bohol ito. Sarap ng buhay ng aking kababayan ngayon. Naku po, puro sariwa ho ang kinakain ito. Sariwang palay, bigas. Bagong aning bigas. Sariwang gulay. Sariwang isda. Sariwang, naku po, pato, manok. Diyos ko po, itik. Talaga naman kabayan, sarap ng buhay ng kababayan ko. Paano kasi itong kababayan ko si Nelson Binabinti Gabati? Ang lakas po nito kumita. Biray mo ba naman? Sa darating na December ho, magkakaroon ito ng award ho sa kanya pong pinapasukan na bilang ahente ho. Ano ba tawag nitong ano nyo kabayan? Yung itong yung mga panga, no? Tuna at iba pa, no, na mga isda, no? Kasama na ho diyan ang tuna, ano ba tawag nito? Yung iba yung maraming produkto ho ito hipon, no? Maraming produkto ho ito Sigurado ho ito yung top notcher. Na salesman. Sa kanila po. Sabi po niya dito, kabayan, hindi ako bumili ng bigas dito. Marami bigas, bayaw. Kita mo na. Napakaswerte mo, kabayan. Di ba? Magandang hapon po sa bayaw mo, kabayan. Anong pangalan niyan? Yan ho ang swerte ho sa buhay ng isang tao. Nagbakasyon ka, no, dito sa Maynila, dito sa Metro Manila o sa Maynila ho, bibili ka ng bigas. 'Di ba? Bibili ka ng bigas para makasaing ka. Sa probinsya ho, mamasahe ka na lang papunta roon para makapagbakasyon ka na, sumaya ka na, nakasinghot ka pa ng sariwang hangin. Singhot talaga. No, ang simoy ng hangin sa umaga, lalo na po sa gabi, no? Napakasariwa nasa probinsya. No, makita mo bukid ng palayan, taniman ng gulay, mga punong kahoy, niyog, di ba? Dito si kabayan, pag bumili ho o kuhain ho ng buko, abay tiyak ho, yung buko, 1 linggo na ho, naka-stock. Diyan ho, pagkapitas, ora mismo, pag biniyak, sariwang-sariwa ang sabaw at laman ng buko. Kabayan, huwag kang makalimot. Pasalubong namin, ha? Okay, salamat po. Balik ko tayo sa pinag-usapan natin. Nalalayo tayo dahil lamang ito talaga si Kabayan Nelson Binabinti. Kabayan Nelson talaga nilayo mo yung aking topic sa hapon na ito talagang nadala ako dun sa sa yung pagbabakasyon. Hindi mo kasi ako sinama Dapat isinama mo ako para maging masaya tayo. No? Kabayan, subukan mong kumain ng kilawin na isda diyan. Napakasarap po ang mga taga-Bohol, no? Gumawa po ng kilawin na isda. At yung sinasabi nilang gulay na utan, no? Utan. Gulay ho yan na niluto lamang tubig, no? Luto sa tubig, no? Sarap ho dyan, ha? Kabayan, mag-ingat po kayo at enjoy po sa inyong bakasyon, okay? At siyempre po, ituloy natin. Ito nga ho, ito po yung mga nakikita natin sa ating kapaligiran, no? Actually dito po, mayroon ako nakita nakaraan. May butas po dyan sa aming daanan. So ang ginawa ko ho, pinicturean ko, pero kinausap ko na po yung kanila pong XO ng barangay dito, no? Na iparating kay barangay chairman, no? Kay barangay chairman Jimmy 11 para po matakpan yung butas sa kanal, no? Kasi nga po, ang mali po dito, malaki po talaga ang mali ho ng ating gobyerno. No, sorry po ha. Bakit? Pinabayaan ng Department of Public Works and Highways at ibang mga ahensya ng gobyerno na yung mga subcontractor, katulad doon yan, Maynilad. Subcon ng Maynilad, hindi po taga Maynilad po ang may problema, kundi po yung subcontractor ho ng Maynilad. 'Di ba? Ampaw po ang kanilang ginawa. Kaya madaanan ng sasakyan, wala naman yung truck pumapasok ko rito Halos po mga 4-wheel at motor lamang. Dahil napakaliit po itong lugar namin. Iskinita ho ito at liblib ba. So ang dumadaan ho rito, 4-wheel na sasakyan. At saka motorsiklo. Nung aking makita, nung lumabas ako, siyempre ho, tinitignan ko yung kapaligiran ko. Dahil obligasyon ko, bilang isang mamahayag, isang media ho, na para silipin ko po ang aking kapaligiran.
Katulad ho dyan sa may Santa Quiteria. Yung kaliho dyan ng Tandang Sura Extension, patungo ho dun sa Gentry o Genti ng Valenzuela City. May ginagawa ho dyan. Pero lintik ang bagal. Araw-araw ho ang traffic, matindi ho. Pero nagpasalamat pa rin ako dahil kanila pong inaayos ang kalipo. Matagal na pong panahon nagsakripisyo ang mga taga Caloocan ng South, lalo na po dito sa Santa Quiteria. Kaya salamat po. Salamat po sa Department of Public Works and Highways, kay Congressman Oka Malapitan, kay Mayor Along Malapitan. Pasalamatan natin. Ito sabi ni Kabayan, sabi niya, Kabayan, hindi ako bumili ng bigas. Tatapos ito. Kabayan, wala na ako pamasahe, pabalik. Kaya hindi na ako makabalik. Si Kabayan, napakaraming pera nito. Top notcher ito sa kanila pong trabaho. Biruin mo po ilang karton po ang naibenta ho nito. Pagka naghanap po kayo ng magagandang klase ng tuna, panga, Bailey at iba pa. Hanapin lamang ho ninyo si Nelson Vinabinti Cabati. Talaga hong makita mo malaman, no? Sino bang may birthday diyan? Marigaluhan nga. Okay, nanood din, nakatutok ko din sa atin po si Rafi Padua Buaraw. Shout out po kay Rafi Padua Buaraw watching ho. Primo, magandang hapon po sa iyo, ha? Diyos maray na hapon sa mga Bicolano. Lalo na po dyan sa Barangay Vienti Reales ng Valenzuela City. Kahapon po na hindi ko na lang po nabasa, basahin ko lamang ho, yung isa po sa mga avid followers ho natin o avid viewers ho natin, dyan ho sa Barangay Vienti Reales ho, ng Valenzuela City, si Ma'am Ju Buban. Ma'am Ju Buban, magandang hapon po sa inyo. Sorry po, hindi kita nabanggit kahapon. I hope na pag napanood mo itong video na ito at yan po, binabati na ho kita. Sa mga nanood po sa akin na hindi ko po nabanggit ang pangalan ho ninyo, please i-follow lamang ho ninyo ang aking Facebook page, no? Hulika News TV. Wala na ho yung online, Hulika News TV. I-follow ho ninyo. Para pagka tuwing may programa ako dito sa ganitong sitwasyon, mag-comment lamang kayo, agad-agad mabasa ko ang pangalan ninyo. Huwag ho kayo magtampo. Bakit ako di nabasa? Kasi nga po, hindi po nag-appear ang pangalan ninyo. Kaya mag-comment po kayo. Kahit thumbs up lamang ho. Pagka nag-thumbs up kayo, sa inyo pong comment, antimano po, lumalabas po sa aking screen. So salamat po sa inyo ng marami. Sabi po dito ulit, talagang si kababayan ko, hindi talaga ko iniwanan nito sa iri. Sabi po dito, ni Kabayan Nelson Vinabinti Cabati, sabi niya, naubos kasi Kabayan yung pera ko sa Kulapo. Oo nga Kabayan. Totoo nga Kabayan, naalala ko Kulapo pala ang uso diyan, Kulapo, tapos yung ano bang tawag nito? Tanduay, Tanduay, Anyiho, at iba pa Tuba. Yan pong uso po sa Bisaya, Okay, salamat Kabayan at hayaan mo Kabayan. Tiyak padadalang ka ng iyong busing sa GCash. Okay, balik ko tayo sa topic natin. Yun nga, yung aking pong mga napapansin lamang. Napakagaling po nila magsalita para ho magbigay ng babala sa mga kengkoy-kulukoy na abusado. Pero pagdating ng oras, mismo yung taong bayan gumagawa ng effort, Ang iba nga ho nag-absent sa trabaho dahil ho kukuha lamang ng picture at video o videos at pictures doon po sa mga tarpaulin na nakasabit. Ngayon ipinadala po nila or ipinost po nila sa social media, hindi naman ho napansin. Maraming nagko-komento, bakit hanggang ngayon hindi pa rin, So, yun po ang isa ko po sa nakikita ko na para bang ang ating pong batas ang batas po natin ay napakaganda. Matibay na batas. Talagang kailangan na lang i-implement, ipatupad. Ang problema, yung mga nagpatupad ng batas, malamya. Sorry po. Kung magalit kayo, mas maganda pag nagalit kayo para ipatupad ninyo ng mas mahigpit. Di ba? Tingnan ho ninyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung hindi pa ho nagpalabas ng Executive Order number 39, dapat nga yung mga nagbenta ng bigas ng mahal. Halimbawa, nagbenta ka ng bigas, lagpas po sa 45 pesos ang bawat kilo. Ipahuli ho yan.
Dahil hindi ho nila sinunod po yung kautusan ng Pangulo natin. Dapat ganun. Hindi yung malamya. Sorry ha. Okay. Ituloy ho natin ito. Itong kay Risa Antiveros para... Okay, tuloy natin ito. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa Sabi ni Kabayan, Kabayan, gusto mo, itagay na lang Kulapo. Maganda Kabayan, maganda sa katawan yan. Ha? Sige Kabayan, pagbalik mo. likod na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Napakaganda po nitong sinasabi po ni Senadora Risa Antiveros, ang Socorro Bayanihan Services. No? Napakaganda ho nito. Pag narinig mo ho yung salita hong word ho na bayanihan, yan po'y pagkakaisa at pagtutulungan. Kapit kamay, kapit bisig ang tawag ho ron. Kapit kamay tayo, kapit bisig, magtulungan ho tayo. Yan po ang bayanihan. Diba? Pero ang masama ho rito, may mga ilan po ditong reklamo o sumbong na dapat po natin na pag-usapan. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Ang swerte nitong bata na ito, minor de edad na ito, no? Si Jay, no? Swerte nito dahil siya po ang inordinahan na susunod po. Napakaganda, napakaswerte nito. Kanya lamang ho, marami naman din hong naniniwala sa kanila. Kaya nakakalungkot. Ituloy ho natin panoorin at basahin ko lamang ho. Sabi dito, si Bial Julay, ang aking igagaw ko, si Bial Julay, mahal na ang bilihin gaw. Kamatis, sabi ng aking asawa po, aking may bahay, 200 ang kilo. Tama ba ang kamatis ngayon? Kaya kanina nung nagtanghalian kami, ang aking ulam po ay, alam mo naman ang Bisaya, no? Malunggay, may sabaw na isda at pritong isda. No? Nilagyan ho namin. Naghiwa ho yung misis ko ng sibuyas at kamatis na may kalamansi tuyo para maging sausawan doon sa pritong isda. Sabi ko sa kanya, bakit ko konti lamang ang kamatis nilagay mo? Tas maraming sibuyas. Sabi ko. Sabi niya, ganon? Gusto mo maraming kamatis? Hindi mo ba alam? Napakamahal na ng kilo ng kamatis ngayon. 200 na ang kilo ng kamatis. Diyos ko po, talaga naman. Nakita ho ninyo? Wala na ho pag-asang bumaba. Baka naman gusto nila maglabas na naman ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para bumaba ang presyo ng kamatis. Naalala ko yung presyo ng kalabasa. Ang presyo ng kalabasa, 2 piso at 50 sentimos ang kilo. Ganun ho kababa. Ang mura ho talaga. Kaya lang yung nagtanim mapamura. Mapamura siya. Basta tandaan ho ninyo, bagong Pilipinas, bagong mukha. Unity team ho tayo. Sabi ho dito ni Rene Bong Viga Udila is watching. Shout out ka kay Rene Bong Viga Udila, ang ating bossing ho. Diyan po sa Occidental Mindoro. Kababayan pala nito siya na. Yung pamilya Ruiz, no? Kababayan pala nito. Magandang hapon ha. Coach Rene Bong Viga Udila. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila.
Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galan. Okay, basa muna tayo ng comment ho. Putulin natin itong ating pong live po na privilege speech ho ni Risa Hontiveros, Senadora Risa Hontiveros. Salamat po dito sa video po ninyo ha. Ma'am Senadora Risa Hontiveros ho. Salamat po sa video po ninyo. Maputol mo muna. Sabi ho dito ni Coach Rene Bong Viga Udila, coach ko to dati nung ako naglalaro pa. Diyan ho sa Baisa ha. Sa Baisa ho. Baisa, Quezon City ho. Naging player boot tayo ng Pascual Compound Basketball Association no. Sabi niya sa akin, "Maayong hapon, sir." Bisaya po ito, kababayan ko. Taga ano ito, taga Davao ito, kababayan po ito ni dating Pangulong Duterte. Ito po si Coach Rene Bong Viga Udela. Sabi naman po ni Kabayan Nelson Vinabinti Kabati, kababayan ko naman po ito sa Bicolano. Kabayan, 20 ni isang piraso ng kamatis. Totoo kabayan, 20 ang isang piraso ng kamatis. Saan kabayan? Sa Bohol? Kabayan Nelson, wag mo naman akong paglulukuhin, wag mo akong lukuhin. Baka ako'y mapatalon, mapalundag o rito sa aking kinaupuan. Diyos ko po. 20 peso ang isang piraso ng kamatis. Basta kabayan, ang importante ho, bagong Pilipinas, bagong mukha, unity team ho tayo ha. Sabi po dito ni Oscar Astado Salipot, maupay na hapon, idol. Ganon din ho sa inyo. Shout out ha. Kaya Bossing Oscar Astado. Astado ba? Astado. Tama no? Salipot ha. Talagang matagal na nating followers ito, viewers ito. Salamat po. Dyan sa atin. Yun pala. Akala ko kabayan, dyan sa Bohol. Muntik na ako mapalundag dito sa aking kinaupuan. Okay, sabi ni kabayan, dito pala sa amin sa Caloocan. Okay, tuloy ho natin. Nida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na Bukal. Pagkatapos ay dineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Malupit ito. Malupit ito. Reincarnation. Malupit ito. Ito pala dati yung mayor ho, 3 termino. At ganun din ho sa pagiging bukal. Tatlong termino din ha. Sabi niya, hindi dito. Ito sabi niya, hindi dito. Libre lang kamatis. Ang sarap talaga diyan, kabayan. Libre ang kamatis. Magdala ka nga ng isang tiklis na kamatis. Pamigay mo dito sa amin. Noong Pebrero, ito Coach Rene Bong Viga Udila ha. Siguro this coming January ito kasi mga lugar kung gusto kong tawirin. Mindoro, Romblon, Palawan, Batanes, siyempre po sa Cebu at ganoon din sa Davao. Yung 5 lugar na yan na binanggit ko. Babiyahe ako. Coach baka ako'y mapunta sa lugar mo, hindi mo ako mapakain ng ng tuna, yung panga ng tuna o kilawing tuna ha. Mayaman yang lugar ang Occidental Mindoro ho. O ang Mindoro mismo. Ang mga huli ho, ang huli ho diyan na mga tuna ho o yellowfin ho. Inaangkat po ng Dadyangas. Pakisabi na lang Coach Rene Bong Viga Udila, pakisabi lang kung tama ako. Yung mayaman kasi po diyan sa sa tuna at yellowfin. Yung pong Mindoro, yung isla ng Mindoro, no? O yung Occidental Mindoro at mayaman po yan sa huli ng tuna at yellowfin. Ngayon yung huli ho nila diyan, hindi na ho nila pinadala kung saan. Karamihan ho ay inaangkat na po ng mga taga General Santos, no? Kasi nandun po talaga ang yung sinasabing ng tuna capital of the Philippines, no? Doon kasi ang angkatan, di ba? Sabi po dito ni Kabayan Nelson Vinabinti Kabati, diyan sa atin marami marami tuna. Oo nga po, marami tuna dito. Lalo na po sa kila Kabayan, no? Maraming tuna ho diyan. Pero kabayan, pag pumunta ako ng probinsya, siyempre doon ako kakain ng tuna naman nila. Hindi dito kasi talaga pong sagana sa tuna dito sa lugar namin. Bakit? May tindahan dito ng tuna. Napakasarap na tunang panga, ulo, buntot, bili, lahat po. Pati kilawing tuna. Naka-slice na ho 'yun. Bilhin mo na lang, timplahan mo na lang. Hanapin mo lamang ho sila kabayan. Okay, tuloy natin.
Pero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. Nako. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Nako po. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands. Ito yung sinasabi ko, no, na ginagamit po ang salita ng Diyos o ang Biblia para mangaral, para yung tao linlangin sa maling aral. 'Di ba? Kaya kailangan tayo mga tao, ano man ang relihiyon mo, ako po'y may respeto sa mga relihiyon kung ano man meron kayo. Pero para ho natin linlangin na sumama sa atin ang mga tao, hindi maganda. At pangalawa, katulad nito, hindi pa nabanggit ni Senadora Risa Hontiveros, baka maubos na pong oras ko, mag-alas 5 na ho, 20 minutos na lamang. Kung di ako nagkamali ho, kulang-kulang 20 minutos. Tingnan nga natin ang oras. Nako. 20 minutos na lamang ho, alas 5 na ng hapon, no? Ay binanggit nga rito yung maagang pag-aasawa dahil sa kanilang paniniwala at panampalataya, sa maling pananampalataya. Of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. Nakita ho ninyo, no? Nag-resign, nag-awol, absent without official leave ang ilang mga teachers, elementarya man at sekundarya, para lamang ho sumapi ho dito po sa sinasabing relihiyon. Ang tawag po nila ay kulto, no? Biruin nyo, mga teachers ho ito, may mga pinag-aralan, profesional, empleyado ng munisipyo, o iniwanan yung trabaho para sumama doon sa sinasabi nilang kapihan dahil nandyan daw po ang langit. Abay, kakaiba ito. Regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee. Malupit ito si Senyor Aguila. Senyor Aguila, malupit ito. Si Senyor Aguila, biruin ho ninyo, wala hong makakapasok sa kaharian ng Diyos na regular na empleyado o mga empleyado. Malupit ka, Senyor Aguila. Talagang nakakalungkot. Langit. Yun. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Ayun. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one Elias Jane. Ako tuod si tawagan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa ka-minor. Ang ahong ambisyon nga unta na may mahitabo sa ahong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela, makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan
ug unta na mahimo kong army sa ubuya kaming sa kaskapihan nga didto ko giminjo sa akong kabatan-on, giminjo ko ni Jeren Skelario nga among gituohan na siya among Ginoo. Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni Jeren Skelario nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na agahong huna-huna pa napas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makahuman pa ko sa eskwela na ako nga dili unta na ko ingon ani ug buya paming sa kaskapihan nga agaho usab pud akong ginikanan giminjog lain bisag na aragawang tatay ang kasakit para nako nga giminjo si jaglain ang nanay sa usab pud ka pamilyado nga unta na sawa paming sa kaskapihan bisag pobre rami malipay ko nga buomi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko may balik sa akong ginikanan kay gusto ko sa akong tatay kay aron na ako'y kaugmaon ug ang panawagan pod nga ag mga minor nga parinaho na tuas kapihan unta injong tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na nga na-scam para na nga minor parinaho na unta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto ug minjoon ra permi. Nakita ho ninyo ha, isang minor de edad, Bisaya po ang kanyang salita no, sa kanila pong local dialect ho dyan sa Socorro, sa bayan ng Socorro ho, ng probinsya ho ng Mindanao no, na pinariso siya doon po sa sinasabi po nilang tagapagmana no, nang nasabi hong si pangalan nito, si Aguila no, nakakalungkot isipin sa murang edad sa halip na mag-aral no para makapagtapos mabigyan ng magandang buhay matuto di ba ang ginawa ho ng kanyang magulang ng kanyang ina ay pinaris ho dun sa kanila pong leader ho ng kulto at yung kanyang ina din nag-asawa din ho ng iba iniwanan ng kanyang ama kaya nakakalungkot. Nasa kabilang linya po natin si kasamang Julay Pudok, papasukin po natin sa kanyang balita po. Kasama Julay Pudok, magandang hapon muli. Yes, Joe. Nagiging palaisipan pa rin sa ating pamahalaan itong sinabing dalawang tinukot na kabataan na membro daw to ng tinatawag na mga aktivista no? Nung nakaraan pa to, nung sa Kurion, Bataan. At ito ngay humarap sa nasabing press conference na nagpaliwanag sila na sila daw ay tinukot, yan daw po tinuli ng mga nasabing mga militar, no? Mga miyembro ng Philippine Army kasama mga kapwa at sakay daw sila sa SUV na nakapiring at nilagyan daw sila ng piring blindfolded. Kaya ang sabi nila na sila ay pinuli pero lumalabas na sila raw ay pumunta sa kampo ng Philippine Army para sumuko. Gumawa pa rin sila ng affidavit na talaga sumuko sila. Pero ngayon, nung nagkaroon ng press con, lumabas hindi raw sila sumuko o hindi raw sila ininap at pinuli ng nasabing mga tauhan ng kung ating Philippine Army. Ngayon ay pinag-uusapan kung gaano katotoo, hindi na sabi na totoo. Kasi mismo yung mga magulang nagdududa rito na kasi hinahanap na nila ito matagal nang wala. Joke. Ito yung mga miyembro ng mga environmentalist. Pagkabansa na ito yung mga misyonaryo na tungkol sa mga kalikasan na naganap na sa Kurion, Bataan. Mismo yung PNP, yung pinaka-heavy nung una, kaya hindi rin nila alam kung ano yung saan na at wala rin silang blatter noon. Pero nung usisain nila, ito ng pinaganap nila to. Pero lumutang yung mga Philippine Army na hinuli nga nila ito dahil na ito nagpapalaganap ng mga leftist ideology na yun nga, ito yung nahuli nila. At hindi nila ito pinignan, hinuli nila dahil lumalabag ito sa pamahalaan dahil nga ito yung tinatawag na against the government. Pero ngayon, napakalalim, no?
iimbestigahan maigit ito ng, ng Senado o Kongreso, sasabi ng totoo kung ang Philippine Army o ang nasabing dalawang aktivista na sila piniringan, tinawag na kinidnap. At sabi naman ng mga Lieutenant Colonel ng Philippine Army ay hindi raw sila kinidnap, talagang sila ay pumirma ng affidavit na sila ay susuko para magbalik loob sa pamahalaan. Malalaman natin yan, Jo, susunod na kabanata kung ano talagang tunay at sino nagsasabi ng totoo sa dalawang Philippine Army o yung dalawang aktivista babae na nahuli ka sa Oreo Bataan. Para sa huli ka program, July Putok, nagpukulat. Okay, salamat ng marami kasama July Purok. Tuloy ho natin ito. Sabi po dito basahin ko lamang sabi ho dito ni Bossing Oscar Astada sa Lipot, sana matulungan yan, idol. Sabi po niya, kaya nga po tayo po nanawagan po sa mga mambabatas, maging sa DSWD, ang ating pong BAUSI, Violence Against Women and Children, no, na manawagan tayo na ito ay maaksyonan ho nila. Ang bayan po ng Socorro, mayroon po yang mga Philippine National Police dyan. May pulis ho dyan, may BAUSI ho dyan, mayroon din pong DSWD, kasi kaya lang problema ho, ay hawak po nitong no? Sana nga po, ang national ho, at ang ating pong Campo Grame, kung nakapanood man sila, malamang naman po na napapanood nila ito, no, ang ating programa. Isa rin po tayo sa, sabi ko nga, nagkaroon po ng privilege speech ho si Senadora Risa Hontiveros, kasama po ang ilang mga senador na mga kasamahan niya, ang buong pwersa ho ng Senado, at sila po buong pusong susuporta dito po sa panawagan po ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ko nga, wala ho tayong pakialam dito kung kesyo Dilawang ka, kesyo Uniteam ka, kesyo Bagong Mukha, Bagong Pilipinas ka, kesyo anong partido mo. Basta ang ating pong pinag-usapan dito ay ang totoo na dapat matulungan ang kapakanan ng ating pong mga kababayan na mga naapi at humingi ng tulong. Yun po ang importante sa lahat. At magandang hapon din po sa aking kaibigan Noy Ramon Bihar. Maray na hapon, Manoy. Sabi niya sa akin, maray na hapon, tabi. Manoy Ramon Bihar, salamat po sa inyong pong pagbisita. Ituloy po natin ang ating pong video pinapanood. Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Si tawagan ko sa ngalan. Nawala. Sige lang, hintayin natin ha. Hintayin natin. Noon si Chloe, Yes. 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bahenian Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ka Halos mga minor de edad dito. Ito pong lumapit na nawagan po sa ating pong mga mambabatas, lalo na po kay Senadora Risa Hontiveros at ang kanya pong staff no ng ni Senator Risa Hontiveros ho, naroon na ho, papunta na ho doon sa bayan ng Socorro para imbestigahan itong mga kwentong ito, itong pangyayari, itong problemang ito. itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Senior Aguila pala. Senior! Nandiyan ba si Junior? Senior Aguila, magandang hapon sa iyo. At ito na ho, paimbestigahan ka na po ng Senado dito po sa nangyari pong mga panawagan ng mga kabataan. Malinaw po ang video, yung kwento po ng mga nanawagan. Magandang hapon po kay Ma'am Nelly Fernandez. Nelly Fernandez, magandang hapon. Watching po siya. Oo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka medyo na ako, ning handyo ko sa ginikanan nga, ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa mamindyo kay gusto kong eskwela. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gyud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Ubay na liko nila ay makapabuwag kung maura ag kamat. Yun yung sinasabing maling turo ng inyo pong si Senior Aguila. June. Motong nagpahila ko kasubot sa gibati nga ingon ana di gyud dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako mag-ingon ana. Kasi meron po kasing sinasabi po sa batas na separation ng church at state ho. Tingnan natin kung ano po ang magagawa ho dito ha. Itong sinasabi pong aligasyon
ng isang grupo ho ng kulto. Gamit-gamit po ang panampalataya, gamit-gamit po ang salita ho ng Diyos. Ni dapat gid sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno. Matong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jerens o nangutana si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakigsix na ba kuno og Lucky. Unya ni nga mag-Lucky nga waya pa kuno. Katong giingnan si Diya nga naman. Magandang hapon sa akin pong kamag-anak, Wilmar Farina Sibial watching. Shout out po sa kanya, Wilmar Farina Sibial. Ho, diyan ho ito sa, tama ba, sa, nasa ano ka, nasa ibang bansa ka, sa Saudi Arabia ka ba? Magandang hapon sa inyo ha. Wala pa man ninyo kuha nga mga gagmay raman ng inyong asawa. Usa pa authorized na ninyo na rapon kay inyo na mga asawa. Dahil panahon nga gilakan mi. Sabi po niya, good afternoon. Sabi po ni Wilmar Farina Sibial. Magandang hapon din po. May hapon nimo ha, Wilmar Farina Sibial. Kwarto ay gusto gadyo nila nga kuhaon na makasix na og Lucky. Unja dito nga taming hila ko unja kaingon kog ma-rape ko adto pero madjugani kay ag Lucky. Sorry. Aning kuan nga inhila. Sorry ha, mali pala ako. Hindi pala ito yung nasa Saudi Arabia na mga Sibial na nakilala ko through Facebook, no. Nasa Victoria Laguna siya. Malalayo ito Victoria Laguna, no. Tama no, yung daan nito, Victoria Laguna dito sa may papuntang Los Baños, no. Hanggang ano ba tawag nito? Yung Bai, tama ba ako, Wilmar, no? Diyan ang ano nito patungo, no. Okay, tuloy ho natin. Pag si Jan mo tanan si Jan unsa ko ni Jan sa nganong way dili ko na kumusugot kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo ug ikaw may gusto nang mawa kay gaw gad yung gusto makahuman ko eskwela sa akong mga ginikalan nga napa din ha. Halos bang panawagan nitong mga kabataan na ito, itong mga minor de edad na gusto na hong umalis o nakaalis na ito sa grupong kulto, yung bayanihan, no? Yung bayanihan, no? Gusto ho nitong yun nga. Tama Kuya Jo. Salamat po ha. Salamat ha Wilmar Farina Sibial. Ingat sa biyahe ninyo ha. Kayo pala yung nakamotorsiklo, no? Para sa salamat, ingat po kayo. Ang mga kwento ho nito, halos po ang kanilang panawagan ay gusto ho nilang magpasaklulo, magpatulong para ho sila makapag-aral, para ho hindi sila mabiktima sa kanilang murang edad, no, sa kanilang kabataan, minor de edad na batang-bata pa ay pinaparis na para mag-asawa, no? Kawawa naman po ang mga kabataan na ito. Kaya ang programa pong Huli Ka News TV at ang ating pong programa sa radyo sa DWBL 1242 ay natututok ho tayo dito, tulungan ho natin. Isa po tayo sa talagang isisigaw natin ito sa buong mundo na tulungan, no? Sana po maimbestigahan ito katulad ng ibang mga investigasyon na ginawa ho ng Senado at ng Kongreso na para ho mag-isa ho talaga ito kung totoo ba itong mga kwento ng mga kabataan na yun nga po, yung regarding po sa kulto. Kawawa po ang ating mga kabataan. Kawawa po, no? Napilitan ho sila dahil yun nga po sa ipinangako na nandyan po. Ang sino mang sumama ay maliligtas at makakarating sa langit. Yun ho ang pinakamagandang pangako ho ron. Sino ba namang taong ayaw sa langit, maging ako, gusto ko po mapunta sa langit. Pero hindi ho sa ganyang sa pamamagitan ng ganyang kwento. 'Di ba? Hindi ho sa ganon. Okay? Tuloy ho natin. Okay, wala. Okay. Lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sang manghod nagnagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila ng eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-ubanta pero dili diha. Okay, salamat ha at tayo inabot na ho ng oras. Salamat ng marami sa inyo. Bukas muli tayo. Ang importante ho rito, sana po mapaimbestigahan ito ng ating po mga mambabatas at ay malaki po ang tiwala ko sa Senado at Kongreso na magawa nito ng paraan at ito ho'y masakluluhan, matulungan sa pamamagitan ng batas kung ano man yun. Di ba? At hanggang dito na lang muna tayo. 5:00 na po ng hapon. Bukas muli tayo. I hope po na magkasakasama tayo muli bukas. Salamat dakilang Panginoon Hesukristo. Tayo ho'y binigyan ng magandang panahon, magandang pagkakataon at magandang kalusugan para tayo magkasama-sama ngayon sa hapon na ito. Okay, sabi po ni Wilmar Farina Sibial, yan yung ano ba tawag dito? Yan yung isang paniniwala ng mga matatanda noon pa. Okay, salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you.